Sobra na raw nade-drain at aminadong pagod na itong si Jonard sa relasyon niya sa kanyang live-in partner na si Kylie. Yan ay kahit naghahanap buhay pa rin itong si Jonard, siya pa rin daw yung mga gumagawa ng mga gawaing bahay. Kaya naman daw ni Jonard na ang mga gawaing bahay na yon, ano? Ang hindi niya lang matanggap ay ang mismong live-in partner niyang si Kylie ay wala man lang na itutulong sa kanya. Wala naman daw trabaho itong si Kylie. Pero hindi raw maramdaman ni Jonard na nag-e-effort itong si babae. Sa halip ay siya raw ang nag-aalaga sa kanyang kinakasama. Mula sa Antipolo City, Rizal, 29 years old Jonard. Pare, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po kayo, Paul. Ayan, parang parang magkakasakit ka na rin. Inuubo ka na, Jonard. Hindi po. Hindi naman. Talagang ganun ka lang kapag nag-uumpisa magsalita. Yan. Okay, Jonard, gaano na kayo katagal na nagsasama nitong si Kylie? Halos na din po, 2 taon na. Matagal-tagal na. So simula pa lang nung pagsasama nyo from 2 years ago, ganyan na si Kylie? Wala masyadong tinutulong sa'yo? Opo. Hindi kaya pagod lang siya? Hindi ko naman po masasabing pagod, Kuya Paul, kasi ayun nga po, nung una po parehas kaming may trabaho. Oo. Tapos hati din naman kami sa mga, sa bahay, siyempre. Mm-mm. Pero ngayon po kasi siyempre, wala na siyang work. Kaya di ko rin po masasabi kung lagi siyang pagod kasi nasa bahay lang din po. TV na din po kasi kami. Sorry? May TV na din po kasi kami. Oo nga, mag-live-in na kayo. 'Di ba? Mag-live-in na kayo nitong si Kylie. Pero sabi mo may mga gawaing bahay na kahit galing ka pa sa trabaho, pare, ay ikaw pa rin ang gumagawa sa bahay. Ibig sabihin ba dito yung pagwawalis man lang sa salas ninyo, pag-aayos ng mga kumot na pinaghigan, ikaw rin 'yun? Opo, tsaka po yung mga hugasin. Katulad, alam ba, yung mga pinagsaingan po. Oo, ganun. Pero nagsasaing naman, tumutulong naman magluto si Kylie o hindi rin? Minsan po, nagluluto. Pero minsan, bumibili na lang sa labas. Oo, kasi nakakapagod magluto. Sobrang nakakapagod magluto. Mga 2 days mong iindahin yung sakit na. Ayan. Sorry, no, Jonard. Pero ito naman napag-uusapan natin. So, sa makatwid, matatanggap mo na talagang biglang inatake na ng katamaran itong si Kylie. Opo. Oo, na hindi na maganda. Okay, ganito lang, gusto ko lang rin malaman, meron ba siyang medical condition? Baka meron siyang depresya, may sakit na nahihirapan ngang kumilos. Kasi ayaw naman nating sabihin na baka tinatamad yan. Yung pala, meron siyang dinadamdam. Wala naman po, Kuya po. Talagang lang. Parang nasanay siguro siya na lagi ako kumikilos. Pagka nasubukan mo na ba yung style na hindi ka kikilos? Halimbawa, sa araw na to, pagkagaling sa trabaho, pagka uwi mo, hindi mo ayusin yung mga dapat ayusin, hindi mo ililigpit yung mga dapat ligpitin. Anong nangyayari? Baka nabubungangaan ka pa. Wala talaga, Kuya po. Matigasan. Opo. Oo, turuan na lang niya kamo yung mga pasintabi po, yung mga ipis. Na maghugas ng mga pinagkanan doon. Paano sa paglalaba man lang? Ikaw pa maglalaba? Hati naman po kami pag naglalaba. Tumutulong naman po siya paglaba. Yung sa weekdays lang po talaga yung medyo nahihirapan natin. Pero pag Sabado, Linggo naman po, hati talaga. Hati sa paglalaba lang. Pero sa preparasyon man lang para mapahinga ka, magluto, baka paghahain, ikaw pa naghahain para sa sarili mo. Minsan po ako na lang din mag-isa kumakain kasi patulog na siya. Patulog na kasi nga pagod. Pagod na magpahinga. Uy, masakit din sa masakit din sa katawan yung yung laging nakapahinga. So anong ginagawa nitong si Kylie sa maghapon?
Ngayon po wala lang social media lang po tapos nanonood lang po kasi nga wala pang ulit trabaho. Mm. Kailan ba siya nawalan ng trabaho? At least 1 year na po ngayon. Naku, matagal na ha. Naghahanap ba? O hinihintay niyang Opo, pumasok yung naghahanap mga naman. nagpapa-apply dyan sa inyo sa bahay? Ha? Naghahanap naman po. Naghahanap. Baka naghihintay na may kakatok. Opo. Baka gusto niyo magtrabaho. Meron ho kaming ino-offer. Ang sweldo ho ay ganito. At siya ang mag-a-approve. 'Di ba? Kapag tatanggapin niya. Pero hindi mo ba nakita yan noong bago kayo nag-live-in itong si Kylie? Ano po, sorry. Hindi mo yan nakita nung bago mo pa siya niyaya na mag-live-in? I mean, yung pagbabago. Dati, kumikilos. Ngayon, hindi. Walang ganon. Talagang una pa lang, hindi na siya kumikilos. Or, ito ang tanong ko sa'yo, ha? Ito ang tanong. Yung totoo. Baka naman na-spoil mo. Ha? Yun nga po kuya po eh. Kasi, siyempre, nung una, parang sabi ko, ay, okay lang to kasi maliit na bagay lang na baka kasi pag sinita ko, baka maging issue pa sa amin. Kaya, sabi ko, okay lang. Baka siguro yun nga po nasahan nila. Yan. Kasi may comment dito, sabi ni Charisse, baka na-spoil mo naman kasi si nanay mo. Dati na ikikilos niya yun, pero ako na dyan. Pamacho eh. 'Di ba? Excited pa eh. Bagong mag-live-in partner eh. 'Di ba? Tapos ito, si Seri Gonzalez, sabi niya, ang OA naman nung nakakapagod magluto. Ang sarap-sarap kaya sa pakiramdam na makapagluto. 'Di ba yung mga ganyan? Basahin lang natin ilang panreaksyon. Si Gail Enriquez, sabi niya, si nanay mo kasi na mag-feeling Disney princess. Kaya naging tamad na. Maamin mo ba yon? So sino ang may mali? Matatanggap mo ba, Jonard, na ikaw ay contributor din, major contributor sa kung ano na nga ang nangyari dito kay Kylie? Opo, maamin ko naman po na may mali ako kasi hindi ko siya kinakausap about doon. Pero yung sa side ko lang nga kuya po eh. Feeling ko kasi maliit na bagay ng una kaso, ako rin pala yung nahihirapan ngayon. Kaya, gusto ko lang din nga humingi ng payo sa inyo or sa iba kung ano po ba yung dapat gawin na hindi niya mamasamayin na sisitahin ko siya na, ayun nga, napapagod na rin ako, nahihirapan na ako. Yun. Alam mo, Jonard, maraming salamat at binigyan mo ako ng pagkakataon. Dahil alam mo ba, hindi lang ikaw ang may problema sa ganitong mga bagay. Ayan, meron kasing ito yung mga nami-misinterpret yung pagiging gentleman o nami-misinterpret din yung pagtulong natin sa ating mga kapartner minsan. At mas pinipili na nga nila na, ay hindi, si Jonard na bahala dyan. Kaya niya yan. Di ba? May ganyan tayong may ganyan tayong mga ikinikilos, mga statement sa mga partner natin. Pero that's not always the case kasi. Hahayaan natin sila doon sa mga bagay na kaya naman nilang gawin at hindi nakakahiya yun. 'di ba? Kailangan natin ng tulong. At ngayon, Jonard, 29 years old ka na. Si Kylie, sabi mo, ayun na nga, kumbaga isa ka rin sa nakatulong sa kanya kung bakit siya masasabi natin ngayon na naging Disney princess na lang. Wag na natin gamitin yung tamad, Ayan, kasi masakit din para sa iyo contributor ka doon. Walang ibang gagawin kundi ang kausapin siya na maigi at aminin sa kanya na nahihirapan ka na rin. Sabihin mo pang bata ka pa, siya rin bata pa, mahirap yun nasasanay nang hindi ikinikilos ang katawan. 'Di ba? Opo. Papaano kapag dumating ang panahon, i-explain mo sa kanya na magkakaroon na rin tayo ng anak, ng supling. Nagpaplano na ba kayo na bumuo ng pamilya? Wala pa naman po. Nag-iipon pa po para ready. Ayun, para ready. 'Di ba? Syempre, hindi lang rin ikaw ang magre-ready para roon. Hindi rin maganda sa katawan ng babae na hindi nagkikikilos kapag ka magbubuntis. 'Di ba? Yung walang exercise kapag ka magbubuntis, hindi healthy. Unang-una, hindi healthy ang hindi ka nagkikikilos, hindi rin magiging ligtas sa loob ng bahay ninyo kapag ka madumi dyan. At hinahayaan nyo lang mga hugasin na nakatimbwang dun sa lababo. 'Di ba? At pinagpepiestahan na ng kung ano-ano mga insekto ron.
'Di ba yung for practical reasons, kausapin mo na kailangan mo na ng suporta dito kay Kylie. Humingi ka muna ng paumanhin dahil nasanay mo nga siya, napamihasa mo. Pero ngayon, sabihin mo, kailangan ko na ng tulong, napapagod na rin ako. Wala namang ibang ano eh. Talagang baka masamain niya yan. Ito ang masasabi ko dyan, pare. Baka masamain niya kasi nga ang impression sa kanya, ano ba to? Tamad ba ang tingin mo sa akin? Well, wala namang ibang ano eh. Wala namang ibang salita. Kundi yun. But of course, iwasan mo na yung salitang tamad. Basta sabihin mo lang, kailangan ko ng ekstrang kamay nakikilos dito sa bahay. At i-encourage mo nga siya. Na gawin niyang may purpose yung maghapon niya. Kasi baka rin siya ay siguro hindi rin naman siya masaya na walang ginagawa, walang pinagkakakitaan sa maghapon. Tulungan mo, i-encourage mo siya na lagyan natin ng purpose yung maghapon mo para merong kang achievement at the end of the day. Iba pa rin kasi yung merong kang silbi sa isang maghapon. 'Di ba? At i-appreciate mo siya sa mga pagkilos na ganun. Ganun lang naman yan eh. Alam mo, tayo parang nung mga bata tayo, uy, very good naman. Ang ganda-ganda naman. Ang linis naman sa bahay. Di ba? Yung mga simpleng ganun, tayo naman parang kinikilig-kilig. Bukas uulitin ko ito. Di ba? Bukas, iba naman yung gagawin ko para ma-impress naman si Jonard. Yung appreciation. Kaya sana sa mga pagkilos niya, kapag na-encourage mo na siya, bombahin mo pa ng konti at i-appreciate mo naman. Ha? Wag yung parang lilipas lang yung maghapon. Buti naman nalinis to. Tagal-tagal na nito, 2 linggo na tong kalat na to rito. Wag naman yung ganun. Wag na tayong negatibo, 'di ba? Kumikilos na nga eh. Unti-unti ulit 'yan. Jonard? Hello? Yes po. Yun. Tama, Kuya Boy. Diba nga? Ayan, sabi ni ito may ilang mga pa ha? Sabi ni Mario Leyva Jr., kababayan mo to sa Antipolo. Sabi niya, Jonard, walang under na taga Antipolo ha? Ipakita mong hindi ka takot. Bastang alam ko, pogi lang tayong mga taga Antipolo. Sa inyo, nakasingit ka na naman. Si Mario Leyva. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ikaw talaga, Mario, ha? Ayan, eto, meron lamang kakausap sa atin si Leo ng Parañaque para sa kanyang reaksyon sa kwentong ibinahagi mo sa amin. Eto, Leo, magandang tanghali sa'yo. Good afternoon po kayo po. Good afternoon. Leo, ano ba ang maipapayo mo rin dito kay Jonard dahil gusto niya ng mapagbago rin ang kanyang live-in partner na medyo naging mabigat na ang katawan? Para sa akin, Kuya Poy, lahat yan nadadala sa usapan. Mas, tsaka huwag niya masyadong spoiling kasi baka nasanay lang din talaga. Ayun lang, Kuya Poy. Yun. Susunod, wag mo na siyang i-spoil. Tama yun, ha? Leo, maraming salamat. Thank you, Kuya Poy. Okay. Ayan, at syempre, Jonard, meron ka bang gustong sabihin naman? Pakiusap at syempre i-express mo pa rin naman ang pagmamahal mo dito kay Kylie at hilingin mo na magkaunawaan kayo at yung kanya ring pagbabago. 'Di ba? Para mag-improve din naman, ma-boost ang kanyang moral. Baka kaya rin siya ganyan, nalulungkot. Nakakausap mo ba siya, Jonard? Opo, nakakausap ko naman po. Wala naman pong problem sa Wala siya. sa relasyon. Talagang ito lang. Oo. Ayoko lang kasi open kasi baka yun yung maging problema. Correct. Basta iwasan mo lang yung salitang ang tamad mo naman, 'di ba? Masakit 'yun eh. Opo, hindi ko naman sasabihan. Sabayan mo, ganyan magpatulong ka. Magpatulong ka. Halika nga rito. Ako magwawalis. Ikaw dun sa dustpan. Ipapasok ko yung kwan dun sa yung dumi doon sa dustpan. Di ba yung mga ganun? Parang nagpapakyut ka lang. Ako na nga. Ganyan. Papatawa ka konti. Pero sige na, ako na dyan. Di ba? Muscle memory lang yan eh. Nang matuto ulit. Okay? Sige. Sige. Ano ba ang gusto mong sabihin dito kay Kylie Jonard? Ito na ang pagkakataon mo. Siguro Kuya po yan. Sabihin ko Hindi, na kausapin mo si kanya, pero Hindi, kausapin mo si Kylie. Sige, it's as if siya yung nandito si sa Kylie. kabilang linya. Okay?
O, tatahimik lang ako rito. Go. Ayun. Di ko alam sasabihin, Kuya Boy, kasi. Pero, ayun lang, Thank you kasi lagi ka pa rin nandyan kahit hindi ka kumikilos. Pero, ayun, baka kaya naman natin mapag-usapan to kasi ayun, ginagawa ko din naman lahat para sa atin. So, sana ikaw din, habang naghihintay ka ng mga bagong opportunity, tulungan mo lang din ako kahit sa mga simpleng bagay. Ayun lang, Kuya Boy. Sorry, hindi ako magaling magsalita sa Yan. sa public. Maganda nga yun eh. Sana practice mo na. O eto, pero meron nag-message sa akin, kaibigan ko naghahanap ng trabaho sa hotel. Oo, pwede raw kaya si Kylie. O, naghahanap sila, nakulangan sila ng statwa eh sa hotel. Okay kaya siya? Wag naman, Kuya Boy. Wag naman. Di ba? Hindi, biro lang naman yan. Pero sana nga makakilos na. Pero alam mo, no, may isang komento dito. Sabi niya, kapag ayaw pa rin tumulong nitong si Kylie, pagkatapos mo siyang kausapin ng maayos, ibalik mo na lang muna sa pamilya niya. At pwede rin actually na makatulong yung pamilya niya para makumbinsi siyang kumilos. Nakausap mo naman yung pamilya niya? Oo, Kuya Boy, sorry. Oo, nakakausap mo naman ba yung pamilya ni Kylie? Wala naman pong problema talaga. Ito Yan. lang talaga, Kuya Boy. Hindi, Yung ganito hindi ko pare. ma-open up sa kanya. Dahil natatakot ka, dahil feeling ko parang ayoko man tanggapin na under ka nga eh. Ayokong sabihin yun eh. Pero parang takot na takot ka. Ganito, kakutsabahin mo yung isa sa sinong ka-close mo sa mga kapamilya nitong si Kylie? Halos lahat naman po, Kuya Boy. Halos lahat naman. Pero sino yung ka-vibes mo na pwedeng bumisita sa bahay ninyo na magulo yung bahay at nang makantsawan itong kapatid nila o yung anak nila? Siguro po yung mami niya na. Oo, Mami diba? niya po. Oo, at siya yung magsabi na, ano ba naman to Kylie? Mag-ayos ka naman. Tulungan mo naman si Jonard. Di ba? Ang ganda ng drama natin. Di ba? Yung mga ganun. Humingi ka ng Hindi, tulong. Kuya Boy. Tatry ko po. Oo, hindi masama yun. Kakutsabahin mo na lang. Ma, ano bang tawag mo? Mama na o tita? Tita pa lang po. Tita, pwede pong magpatulong kasi maging honest ka lang rin sa kanila. Mahal ko naman po si Kylie kaso medyo ang bigat-bigat po ng katawan niya lately. Okay? Hindi na po siya nakakatulong sa akin sa ganito sa ganyan. Baka pwede po bisitahin nyo naman kami sa bahay. Di ba? Sige po, Na Kuya Boy. mapagsabihan si Kylie. At sa tingin ko, hindi yun mamasamain. Okay? Basta maganda yung maganda yung pagkakasabi rin at yung estilo mo, no?